Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, pwede nga pala kayong mag-avail sa akin ng Photoshop kung gusto nyong magpa-install or kayo na lang din mismo yung mag-i-install. Ginawan ko na lang ng video tutorial para kayo na lang mismo mag-install para hindi ko na rin makontrol yung inyong mga computer kung medyo sensitive kayo sa inyong mga laptop or computer. Again, message lang kayo sa ating Facebook page. Even mga Microsoft Word, Excel, or nag-activate din ako ng ating mga operating system kung hindi pa naka-activate yung inyong mga Windows 10 or Windows 11. Message lang kayo sa Facebook page natin. At eto nga yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment lang dito sa ating YouTube channel, shoutout natin si Tunog Kalye. Sabi niya dito, Idol, ano daw yung printer na pwede para sa 30 GSM up to 50 GSM na papel? Yung hindi daw nagpi-paper jam, yung parang kinakain daw at nagkakaroon nga siya ng problema and manipis nga daw kasi yung papel na kailangan niyang pagprintan. Mga tropa, sasagutin na natin ng direkta to. Yung mga ganyang printer na para sa mga maninipis na papel, talagang kailangan yung mag-ready ng mga pera dyan at usually ini-import pa yan sa mga ibang bansa. Mga around 200,000 or 300,000 yung mga ire-ready ninyo na mga pera para makapagbili kayo ng ganyan. And meron akong nakita dito sa internet, sa YouTube, na nagpiprint siya na 50 GSM and sinearch ko yung brand ng printer na to, Epson nga siya, and chinek ko din yung price niya around 300,000 or 250,000. At kung isi-search nyo pa dyan sa YouTube yung mga nagpiprint ng mga ganyang kaninipis na papel, 30 to 50 GSM, yan yung mga tinatawag na riso printing. Dyan na kayo dapat magpapaprint nyan. At sa mga offset printer, dyan kayo magpapaprint kung ganyan kaninipis yung inyong mga papel na kailangan. And syempre, kung ganyan na usapan sa mga offset printer, kailangan medyo bulk yung order talaga ninyo. 5,000 or mga 1,000 na talaga yung order ninyo kasi sobrang ninipis niyan. And ako sa experience ko, talagang nagpi-paper jam talaga yung mga ganyang kaninipis 30 to 50 GSM. Ako mga tropa, na-try ko na yung ganito ring papel or yung mga 50 GSM kagaya na itong nakikita ninyo, yung mga tinatawag na newsprint, around 50 GSM siya. Nagamit ko na tong ganitong printer pero hindi sa mga inkjet printer natin, hindi sa mga Epson, hindi sa mga HP, hindi sa mga Canon kasi nagkakaroon talaga ng paper jam dyan. Nagamit ko tong mga ganitong kaninipis sa mga dot matrix na printer. So ano yung dot matrix na printer? Yung LX310 kung hindi ako nagkakamali, yung ganito. Tignan natin para magkaroon kayo ng idea. Ayan, dyan ko siya nagamit nung nagtatrabaho pa ako sa isang payment center dati. Yung sa bayadan ng mga bills, internet, kuryente. Ayan, nagamit ko yung ganitong printer. Ang pinagpiprintan namin na papel yung mga ganito. Talagang okay na okay siya. Napipid niya na kahit maninipis pwede. And yung mga ganito, mapipid nyo naman to sa mga Epson, yung mga 50 GSM, pero medyo minsan sumasablay din talaga. And sa mga maninipis na talaga na as in 30 GSM, ang pinaka-technique doon mga tropa, gagawin nyo siyang sandwich or parang didikitan nyo ng pinaka bond paper sa ilalim, tapos ididikit ninyo yung 30 GSM sa taas. Gamit na lang kayo ng masking tape or kung anong tape na makakapagpadikit para nakapatong siya dun sa pinaka makapal na papel. Sabihin na natin yung mga 70 GSM na mga bond paper, dikitan nyo siya ng 30 GSM, tapos syempre gumamit kayo ng mga tape. Ayan, kagaya ng mga nakikita ninyo dyan sa ating screen, ganyan yung gawin ninyo. Para yung pinaka-surface or yung dinikit ninyo na 30 GSM, ayun yung mapiprintan. Pero syempre nakakapagod or medyo hassle and paisa-isa lang dapat talaga yung print ninyo. And yung mga printer kasi natin na mga Epson or kahit na Canon, usually nagsisimula yan, yung pinaka-minimum nila na GSM around 80 GSM talaga. Ito
eto, kung nakikita ninyo to, plain paper 80 GSM, ayan yung kaya talaga niya na i-handle. As in yung plain paper 80 GSM, dyan nagsisimula. And mga tropa ko, no, kaya naman minsan nai-experience ninyo kung gumagamit kayo ng mga 70 GSM lang na mga bond paper, kagaya neto ng mga hard copy, na mga 70 GSM lang, talagang may experience nyo madalas dyan yung pag paper jam niya kasi manipis lang siya eh. Kaya ako naman, ang ginagamit ko 80 GSM talaga, na talagang okay naman at hindi siya nagpi-paper jam ng palagi. Pero nagpi-paper jam pa rin kapag gusot yung inyong pinaka-papel. And syempre, safe na safe yan para sa ating mga printer. Eto no mga tropa, 80 GSM yung gamitin ninyo sa mga bond paper ninyo para safe na safe naman talaga. Although medyo may kamahalan siya, at least safe yung printer ninyo, hindi kayo na problema sa pag-paper jam. And kung ayaw nyo ng mga magdadagdag lang kayo ng konti lang naman sa paggamit ninyo ng bond paper or tipid na tipid kayo, and tignan ninyo naman mga tropa, no, usually ang presyo netong kulay pula 185 and etong kulay blue medyo mataas siya ng sabihin na natin na 40 pesos, 'di ba? And yung hassle free na maibibigay sa inyo ng ganitong bond paper at least hindi nagpi-paper jam. And etong kulay pula, gumagamit pa rin naman ako niyan pero hindi palagi. As in kapag may mga special occasion lang or pag may mga nagpapaprint sa akin ng thesis, dito ko siya piniprint para manipis lang din kasi 70 GSM lang siya. Safe na safe lang siya for thesis printing kasi ipinapabookbind pa nila yon. And syempre, sabihin na natin yung 10 GSM added thickness din yon. And syempre, mas mahal yung magagamit ko or konti lang din kahit papano yung tinutubo ko kapag ganito. Yun lang, nasa diskarte ninyo yon. And inuulit ko, kung talagang nagpiprint kayo ng mga ganito 30 to 50 GSM, yung 30 GSM sobrang ninipis na nun. Ayun na yung parang tinatawag na mga onion skin. Kaya kung gusto nyo talagang mag-print doon, nakita nyo naman sa screen natin, ipapatong nyo siya sa pinaka bond paper tapos dikitan nyo ng scotch tape, yung tipong hindi nag-iiwan ng residue na scotch tape, yung hindi naiiwan yung adhesive para safe na safe pa rin. Ganun talaga, ginagawa ko rin yon. And kahit sa mga ticket, alam niyo yung mga ticket ng bus, dati nagtatrabaho ako, kailangan ko siyang i-reimburse yung pinaka resibo ko, yung ticket ko sa bus, yung resibo ko sa hotel, dahil nagta-travel ako, kailangan ko siyang ma-reimburse and ini-scan copy ko yon para ma-scan ko siya or maidaan ko siya dun sa pinaka ADF. Syempre idinidikit ko yung mga papeles na yon, yung mga resibo na yon, yung mga ticket sa bond paper para naman ma-scan siya ng tuloy-tuloy at dumaan dun sa pinaka ADF natin, 'di ba? Pero kung mga text print lang naman yung kailangan ninyo, eto yung ginagamit ko dyan dati, oh. Yung LX310, eto yung tinatawag naman na dot matrix. Eto usually sa mga ano lang to mga payment center, sa mga bangko, dyan makikita nyo yan. Ito yung ginagamit yan sa mga bangko-bangko. Kung may mga idea kayo. Shoutout sa mga kapwa teller ko dyan, sa mga bank and etc. no? Shoutout sa inyo. And siguro dito na natin tapusin yung content natin. Ayun lang naman talaga eh. And ang pinaka-conclusion natin, gagamit kayo ng scotch tape or masking tape para maipatong nyo at maprintan nyo yung 30 GSM and ilalagay nyo siya dito sa mga bond paper na ganito. Or else, bibili ka talaga ng mga heavy duty na machine kagaya na itong ganitong model, Epson AMC 6000 and marami pang iba, yung mga Riso printing na tinatawag, yung talagang mga malalaking machine na, or maghanap ka talaga ng offset printer or offset printing or yung mga Riso printing kagaya ng ganyan, 'di ba? Yun lang talaga. Like, share and subscribe. Again, message lang kayo sa ating Facebook page kung kailangan niyo ng template or mga Photoshop. Bye-bye. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili